Kung may isang bagay na mahirap buuin, ngunit napakadaling sirain, marahil, iyon ay tiwala. Dahil kapag nagtitiwala tayo, ibinibigay natin ang isang bahagi ng ating sarili sa ibang tao. Umaasa tayong iingatan nila ito at hindi gagamitin para tayo'y saktan. Pero paano kung ang mga taong pinili mong pagkatiwalaan ay siya ring mga taong hindi mo inaasahang dudurog sa iyong puso? Ito ang kwento ni Mia. Dear Malabon TV, ako po si Mia. May mga sugat na kahit lumipas ang panahon, hindi tuluyang naghihilom. Hindi dahil sariwa pa rin ang sakit, kundi dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagawa ng mga taong pinakamamahal ko ang mga bagay na hindi ko inakalang magagawa nila. Mia! Bilisan mo! Ikaw kaya tumakbo ng naka-heels. Kasalanan mo yan! Ikaw pumili niyan. Bagay naman kasi. Si Ann ang matalik kong kaibigan. Mula elementary hanggang pagtanda, siya ang unang nakakaalam ng mga sikreto ko. Siya ang unang tumatawa sa mga kalokohan ko. At siya rin ang unang sumasalo sa akin kapag nadadapa ako. At si Joshua, 4 na taon ko siyang minahal. Siya ang taong akala kong makakasama ko habang buhay. Love, happy anniversary! Wow, may flowers pa? Siyempre naman! Thank you. Natuturete sa'yo, hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganito kahit na alam ko mukhang wala rin naman itong pagtutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso. Close si Joshua kay Mama at masaya ako dahil parang anak na rin ang turing niya rito. Ma, bagay ba kami? Siyempre, maganda ka. Gwapo siya. Ma naman. At mahal ka niya. Sana nga. Hindi sana, sigurado. Nangangamba, nangangamba ang iyong puso, hindi ka sigurado, hindi ka sigurado. Nalilito, nalilito ang iyong utak kung tunay bang pag-ibig to. Tunay bang pag-ibig to. Ngunit unti-unting nagbago si Joshua. Mas madalas siyang mawala. Madalas magsinungaling at mas madalas akong iwanang naghihintay. Love, nasaan ka? Wait, may meeting pa ako eh. 11:00 na. Pwede po sa tayo mag-usap? Ma, ako bang may problema? Bakit mo naman nasabi yan, anak? Parang hindi niya na ako mahal. Mahal ka nun. Talaga po? Oo naman. Hindi ko alam noon. Pero sa bawat pagkakataong ipinagtatanggol ni Ann si Joshua, mas lalo akong naghihinala. Hindi ko alam na umaasa lang pala ako sa wala. Ann, feeling ko may iba na siya. Huwag munang mag-isip ng ganyan. Pero iba na siya. Baka may pinagdadaanan lang. Kung may problema siya, bakit hindi niya sabihin? Hindi ko alam. At isang araw, nakita ko silang magkasama. Si Joshua at si Ann. Tahimik na nag-uusap. May envelope sa mesa. At umiiyak si Ann.
Doon nagsimulang gumuho ang mundo ko. Kailan pa? Mia! Kailan pa? Gaano katagal niyo na akong niloloko? Makinig ka muna, Mia. Hindi! Mahigit 10 taon kitang tinawag na kapatid. At ikaw, 4 na taon kitang minahal. Bakit parang ang dali niyong itapon lahat? Mali ang iniisip mo. Talaga? Kung mali ang iniisip ko, bakit kayo nagtatago? Bakit kayo nagsisinungaling? Teka lang naman! Ayoko kasing masaktan ka! Masaktan? Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon? May kulang ba sa akin? Sabihin nyo! Hindi ba ako sapat? Hindi ba ako naging mabuting kaibigan? Hindi ba ako naging mabuting girlfriend? Mia, wala kang ginagawang mali. Meron! Kasi kung wala, bakit ako yung nawalan? Kapag boyfriend, pwede kang iwan. Masakit, pero nangyayari. Pero ikaw, Ann? Ikaw yung taong takbuhan ko. Kapag ikaw pala ang dahilan, saan ako tatakbo? Anak, ba't ka umiyak? Ma, si Ann pala. Bakit nila nagawa sa akin to? Bakit? Di ko rin alam, anak. Tahan na, huwag ka na umiyak. Yun ang akala ko. Alam niya pala, matagal na. Lumipas ang mga buwan. Hindi ko kinausap si Ann. Hindi ko rin pinatawad si Joshua. Akala ko, yun na ang katapusan ng kwento. Hanggang isang gabi, Ma? Hindi pa kayo natutulog? Mia, may kailangan akong sabihin. Ha? Tungkol saan? Tungkol kay Joshua. Ayoko, Ma. Ayoko na siyang pag-usapan. Ni ayokong marinig ang pangalan niya. Pagod na ako. Ako rin. Pagod na akong magsinungaling. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Hindi si Ann. Ano? Anong hindi si Ann? Wala siyang kasalanan. Ma! Ako ang dahilan. Ano? Ma! Hindi ko naman sinasadya, anak, na magustuhan yung... Ma, anong hindi? Hindi ko sinasadya, anak, na magustuhan yung boyfriend mo, nak. Hindi! Nanay kita! Bakit niyo nagawa yun? Anak, Huwag mo akong tawaging anak! Noong umiiyak ako dahil kay Joshua, alam niyo na? Nung tinatanong ko kung may iba na siya, alam niyo na? Nung tinatanong ko kung may kulang ba sa akin, alam niyo na? At wala man lang kayong sinabi. Hinayaan niyo akong isipin na hindi ako sapat. Hinayaan niyo akong sisihin ang sarili ko. Samantalang kayo pala ang dahilan. Sabihin niyo sa akin na nagkamali lang siya. Sabihin niyo sa akin na pinandalian lang. anak, mahal niya ako. Ano? Sinubukan kong layuan siya. Paulit-ulit, maniwala ka, anak, pero mahal niya ako. At kayo? Mahal niyo rin ba siya? Oo, anak. Grabe. Alam ko niloko lang ako ng boyfriend ko. Hindi ko alam na pati pala nanay ko mawawala sa akin. Anak, patawarin mo ako. Gusto ko! Sobrang gusto ko, patawarin ka. Kasi nanay ko kayo. Pero hindi ko kaya. Pero alam niyo ba kung anong pinakamasakit? Hindi yung niloko ako ni Joshua. Hindi rin yung mahal niyo siya. Ang pinakamasakit. Hindi ko alam kung kailan kayo tumigil maging nanay ko. Kailan? Nung una ba kayong nagkita? Nung una ba kayong nag-usap?
nagsinungaling sa akin. Unang-una niyo akong pinanood na umiiyak dahil sa kanya. Naalala niyo? Yung gabi na tinanong ko kayo kung may iba siya. Yung gabi na tinanong ko kayo kung bakit hindi niya na ako mahal. At niyakap niyo pa ako. Paano niyo nagawa yun? Paano niyo ako nayakap habang kayo pala yung dahilan? Hindi ko alam kung paano ko luksa to. Kasi buhay pa kayo. Pero pakiramdam ko nawalan ako ng nanay. Bakit hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Kung tunay nga't di lang panaginip ang aking nararamdaman ngayon, hanggang kailan kaya magdurusa't malulumbay ako nang wala sa piling mo? Hindi na balik kung mawala ka, basta't iniibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Kinabukasan, ang una kong hinanap, ang matalik kong kaibigan, si Ann. Ann, Mia, tama ka pala. At mali ako. Patawad. hindi mo kasalanan. Sinaktan kita. Okay lang yun, ano ka ba? Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako eh. Kanino? Sa akin? Sa magiging tingin mo sa nanay mo. Mas pinili mong magalit ako sa'yo? Oo. Kasi kaya kong mawala bilang kaibigan. Pero hindi ko kayang makita kang mawala ng ina. Lumipas ang ilang buwan, hindi naging madali. May mga araw na hindi kami nagpapansinan. May mga araw na hindi kami nagkakausap. At may mga gabing pareho kaming umiiyak sa magkabilang kwarto. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa. Kumain ka na ba? Hindi pa. May niluto akong sopas. Paborito mo. Salamat. Mia, Pwede bang wag muna nating pilitin? Gusto kong tumating yung araw na mapapatawad ko kayo. Pero hindi pa ngayon. may intindihan ko. Galit pa rin ako. Alam ko. Nasasaktan pa rin ako. At hindi ko alam kung kailan mawawala. Hihintayin ko na kahit gaano katagal. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart aches out.
Akala ka noon ang tiwala ay isang bagay na kapag nasira, tuluyan ang nawawala. Pero natutunan kong may mga relasyon na hindi basta natatapos dahil lang sa isang pagkakamali. May mga sugat na matagal maghilom. May mga patawad na hindi agad maibibigay. Kung kailan ko lubusang mapapatawad ang nanay ko. Pero sa kabila ng lahat, umaasa pa rin akong darating ang araw na hindi na sakit ang mararamdaman ko kapag tinawag niya akong anak. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Minsan ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa mga taong malayo sa atin, kundi sa mga taong pinakamalapit sa ating mga puso. At bagamat may mga pagkakamaling hindi basta nabubura, may mga pagkakataon ding ang pagmamahal ang nagiging unang hakbang tungo sa paghilom. Kung nais niyo pong ibahagi ang inyong kwento, maaari po kayong mag-direct message sa aming Facebook page na Malabon TV at sisiguraduhin po naming itatago ang inyong pagkakakilanlan. Ako po si Abby Peralta at ito ang MMK, Malabon, Munting Kwento. Sa bawat kwento ng buhay, may aral na naghihintay.